Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2. Kung napanood niyo yung part 1, last week chinek up ko itong sasakyan ni customer. At ngayong araw, binalikan ko naman itong sasakyan niya para i-change oil ko naman itong makina niya. Gumamit ako dyan ng boxless number 14 para matanggal ko nga itong drain plug at mapatulo ko yung lumang langis niyan. Actually mga boss, ang problema ni customer, nag-o-overheat itong sasakyan niya. Ang gusto nga ni customer, palitan ko na ito ng cylinder head gasket. Pero nung chinek up ko nga ito nung nakaraang linggo, hindi naman sa cylinder head gasket yung problema na pinanggagalingan nga ng overheat, kundi yung radiator pan niya mahina na yung buga ng hangin at yung radiator cap na pinanggagalingan ng tagas ng tubig. Dahil sa linggo yon at hapon ko na rin check up, sabi ko sa kanya ipa-check up niya lang sa electrician at ito nga mga boss na pagawa niya na yung radiator pan motor. At ang problema niya na lang yung pagbabawas ng tubig dito sa radiator. Alam ko naman na sagot doon, yung radiator cap niya kailangan lang naman palitan. Balik na muna ako sa pag-change oil. After ko nga masali yung 2 litong langis, nilagay ko na itong engine cap niya tapos pa-start ko makina. Siya nga pala mga boss, after nyo mapa-start yung makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo kailangang i-revolusyon. After ng 5 minutes na naka-start nga itong makina, pwede nyo lang ngayong i-switch off yan. At kaya ko naman binalikan itong sasakyan ni customer dahil nga sa may mga problema pa ito. Unang-una, palyado itong makina. Pangalawa, yung idle niya masyadong mataas. Possible pa rin yun para panggalingan ng overheat. Lalo na traffic ka, tapos mataas yung minor. Mag-overheat din yung makina mo pag ganun. Kaya kailangan ko pang gawin yung carburetor nito. Kita nyo yung minor niyan mga boss, mataas siya. Kaya nga pinakikiramdaman ko tapos itong makina biglang papalag-palag pa. Di may problema pa ito, pwedeng sa spark plug kailangan na siyang palitan. Naayon nga kay customer, matagal na daw itong spark plug niya. Kaka 5 minutes na ako kaya switch off ko na itong makina. Tapos balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para maluwagan ko ulit or matanggal ko nga itong drain plug niya. Ay mga boss, gamit yung boxless sa number 14, niluwagan ko na itong drain plug niya. After nyan, gamitan ko na yun ng kamay mga boss para mas mabilis kong matanggal nga itong drain plug. Ay mga boss, tumutulo na yung langis. Siyempre habang tumutulo itong langis, pupunta naman ako dito sa ibabaw ng makina ni customer para yung oil filter niyan na luma, matanggal ko. Ayun mga boss, yung oil filter na luma, gamit lang kayo ng oil filter rinse. Luwagan yan mga boss, pihitin nyo itong oil filter pakaliwa. Ayan di ba? Maluwag na siya. Tapos kamayin nyo na yan para tuluyan nyo ng matanggal itong lumang oil filter. Pag wala nang tumutulong langis dito sa pinagtanggalan nyo ng lumang oil filter, punasan nyo yan ng malinis na basahan mga boss. Ayan, makikita nyo, pinupunasan ko. Tapos, yung bagong oil filter, pag ilagay nyo, syempre, pahiran nyo ng kaunting langis yung o-ring nyan. Para pag inilagay nyo na nga itong bagong oil filter or hinigpitan nyo yan, hindi mapilipit yung o-ring niya na pwedeng panggalingan nga ng pagtagas ng langis. Ayan mga boss, naigpitan ko na yung bagong oil filter. Balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Siyempre, punasan ko muna itong oil pan, yung pagkakabitan ko ng drain plug. After nyan, ilagay ko na ngayon yung drain plug niya. Tapos, ipakapit ko na yun sa thread niya. Tsaka ako ngayon gamitan niya ng boxless sa number 14 para ma-final ko na yung higpit. Di ba? Ganun lang siya ka-basic mga boss. Kayang-kaya nyo gawin. Ewan ko ba kung bakit pupunta pa kayo sa mga pagawaan para sa change oil. Pero choice nyo yun. Hindi ko naman kayo pinipigil mga boss. At dahil sa mahigpit na yung drain plug, mahigpit na rin yung oil filter, ito na ngayon yung langis na isaasalin ko mga boss. Blaze Racing. Dalawang klase lang naman yung ginagamit kong langis mga boss. Yung kulay blue niyan at yung kulay pula pagdating sa gasoline. O kaya, pwede rin kung choice nyo yung synthetic, okay lang yun. Basta bibili kayo sa mga certified Petron. Ayan mga boss, after ko mahugot itong dipstick niya, kulang pa yung langis. Pag ganyan mga boss, magdagdag lang kayo. Pero so 1 gallon, hindi nyo isasalin lahat yan. Pinaka-the best talaga, gumamit kayo ng dipstick para hindi kayo napapasobra ng langis pag nagsasalin kayo sa makina. Ayan mga boss, after ko magdagdag, nasa pangalawang tuldok na siya or nasa full, kaya okay na yan. Bahala na kayo magdagdag pag nagkulang. Lagay ko na itong engine cap niya, tapos pwede ko nang pa-start itong makina. Yan pa yung isang problema nito mga boss, hard starting nga itong makina, tapos mataas pa yung minor. Kaya ang ginawa ko dito mga boss, para sigurado ako, after ko mapa-start itong makina niya, inobserbahan ko muna maigi yan. Maganda kasi yung pag nag-road test kami ng customer, yung masasabi niya na, wow, parang bago yung makina ko. Diba? Maganda pakinggan yung ganun. Nasa kanya mismo manggagaling yung pagpupuri, hindi sa sarili mo na maganda yung gawa ko. Hindi ganun.
Ayan mga boss, ina-adjust ko na yung minor nito para bumaba pero ayaw talaga. Kaya pag hindi ko ito makuha sa pag-spray ng carburetor cleaner, i-overhaul ko itong carburetor niya. Kaya i-switch off ko muna itong makina. After ko nga ma-switch off itong makina, tanggalin ko muna itong air filter cover niya. Dahil nga sa kailangan kong ma-check yung air filter nito, kung kailangan na siyang palitan, tapos yung fuel filter, at syempre, yung spark plug nito mga boss, kita nyo nga pala itong air filter niya, di ba? Grabe na yung dumi. Balik na ako dito sa spark plug mga boss, hugutin ko na itong mga high tension wire niya. Sa paghugot ng high tension wire mga boss, medyo mag-ingat kayo. Kasi minsan, napuputol yan. Kaya kailangan, sasamahan nyo lagi ng pag-iingat. Mabuti sana kung yung mga bagong sasakyan ngayon, ito kasi wire lang yan Minsan marupok na yan, napuputol siya. Tapos gamit ka na ngayon ng spark plug wrench para matanggal mo na nga itong mga spark plug na luma. Sa paggamit ko ng spark plug wrench mga boss, ginamitan ko na yan ng impact wrench ko para mabilis kong maluwagan itong mga spark plug na luma. Ayan mga boss, yung lumang spark plug nyo, overuse na rin. At tama naman si customer dahil nga sa matagal niya na rin daw yan, hindi pa napapalitan. Tapos itong natitirang mga spark plug niya, kung makikita nyo, pinagluluwagan ko na yan mga boss, gamit niya itong impact wrench ko. Tandaan nyo mga boss, sa pagluluwag ng spark plug, mas maganda i-manual nyo na lang, lalo't kayo mismo yung gagawa na hindi naman kayo masyadong maalam sa pagtanggal ng spark plug. Pag niluwagan nyo ang spark plug, syempre pakaliwa. Hindi ko sinasabing hindi kayo marunong mga boss Syempre para sigurado kayong hindi nyo kayo makasira, hindi nyo madali yung cylinder head. Kasi pag nagkamali kayo ng luwag tapos pahigpit pala, patay, sira ang cylinder head, yung thread niya, matatap overhaul ng wala sa oras yan. At sa spark plug naman na gagamitin ko mga boss, ayan na, platinum na yung sinadjust ko kay customer para kahit papano, mas tumagal pa siya. Pero depende pa rin yun sa kondisyon ng makina. Kung yung kondisyon ng makina mo, yung valve seal niya or piston ring may problema, mababasa ng langis yung spark plug mo na bago. Kaya napaka-importante pag naglagay ka ng magandang klaseng spark plug, dapat walang problema dito sa valve seal at piston ring mo para hindi masayang yung pagkakabili mo dito sa magandang klaseng spark plug. Sa bagay, hindi lang naman yan yung mas magandang spark plug, meron pa dyang iridium Pero sa nilagay ko mga boss, NGK lang yan na platinum. At sa paghigpit naman itong spark plug mga boss, importante na ipakapit nyo muna itong spark plug dito sa cylinder head. Tapos i-manual nyo muna yan ng higpit gamit nga yung kamay nyo. Siyempre, dahil sa malalim yan, gumamit ako ng spark plug wrench sa extension. Para pag naghigpit ako, hindi ako mahihirapan. Ganun lang naman mga boss, pag kayo ang nagdi-DIY ng sasakyan nyo, huwag kayong masyadong mag-alala. Kumbaga isipin nyo na parang naglalaro lang kayo at simpleng-simple lang itong ginagawa nyo para hindi kayo magkakamali. Kasi pag kinakabahan ka habang nagtatrabaho na kung magkakamali ka, basta tandaan nyo sa paghigpit ng mga spark plug, huwag naman yung sobrang higpit na wala na kayong planong tanggalin pa. Pag humigpit na yan mga boss, di nyo na siya mapihit, okay na yun, di ba? Ganun lang. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong mga high tension wire niya. Tandaan nyo mga boss, sa paglagay nitong high tension wire, hindi pwedeng magkamali kayo dyan. Dapat kung saan nyo tinanggal yung dating high tension wire, ibabalik nyo rin siya sa dating yung pinaghugutan. Gaya nung nangyari sa akin mga boss, after ko mailagay yung apat na high tension wire, pinag-isipan ko muna yan at inisip ko na, ay may mali pala. Kaya yung dalawang high tension wire dito sa 2 and 3, pinagbaligtad ko yan kung mapapansin nyo. Ayan habang kinakabit ko yung spark plug mga boss, pinag-iisipan ko yan, tama ba yung pagkakakabit ko ng high tension wire? Ay mali pala, kaya hinugot ko yung number 2, ipinagpalit ko dito sa number 3 at number 2, pinag-switch ko silang dalawa. Ganun kayo magtrabaho. Laging habang kinakabit nyo high tension wire, pumapasok na sa isip nyo na tama ba yung pagkakakabit ko ng mga high tension wire? Ganun. Kasi minsan hindi maiwasan na malilito kayo, lalo na dito sa 2 and 3, magkatabi sila, nakakalito yan. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko nang start itong makina. Ayan mga boss, pag start ko, kung napansin nyo, hard starting pa rin itong makina ni customer. Tapos, biglang baba yung mirror, biglang aangat siya. Ganun ang nakita kong problema. Kaya i-check ko yan. Kung mapapansin nyo, itong throttle niya mga boss, nilalaro-laro ko yan. Parang mahigpit siya Parang may problema ito sa secondary plate niya. Yung bang umu-open, minsan kung tawagin yung butterfly. Yung mga expert sa carburetor mga boss, kabisado nila yung mga parts ito Pero ako, di naman ako expert sa carburetor Pero nakakagawa rin ako kahit papaano.
Meron kasi mga paggawaan dyan sa Kamuning Road, yung mga carburetor specialist. Nako, mahusay yan sila, lalo na si Longhair. Kilala ako nun eh. Siguro ngayon hindi na dahil matagal na yun eh. 90s pa yun nung magkamit kami dyan sa mga carburetor specialist eh. Diyan yun mga boss malapit sa may Judge Jimenez eh, Kamuning Road. Pero tanggalin ko muna itong housing ng air filter mga boss dahil nga sa ang plano ko dito, sprayan ko muna yan ng carburetor cleaner. Baka makuha ko pa ito sa mga paupo eh. Baka hindi pa kailangan gawin ko sa patayo. Pag hindi ko na nakuha sa paupo mga boss, yan. Gagawin ko na yan sa pahiga. Ay, patayo pala. Nagkamali pa ako. Siya nga pala mga boss, yung mga pinagbunutan nyo dito ng hose sa mga vacuum niya, lagyan nyo ng bara. Ako kasi ganyan ginagawa ko eh, para sigurado ako sa paglinis ko ng carburetor. Yung mga hinugot ko ng mga vacuum hose, binabarahan ko muna yan ng papel. Tapos, tsaka ako ngayon siya i-sprayan nga nitong carburetor cleaner. Ganun ang diskarte mga boss. Dapat malinis na gagawin mo itong carburetor. Walang nakaharang para hindi ka nag-aalala. Kung merong matatanggal, may tatalsik na pyesa, ganun. Umpisahan ko na mga boss sa pag-spray dito sa carburetor. Ang diskarte dyan, i-rev mo. Pagka-rev mo, isprayan mo nitong carburetor cleaner. Siyempre, kung saan yung makikita mong may mga dumi dito sa loob ng carburetor, ayun ang patatamaan mo. Kaya nga ng sinabi ko sa pag-spray na gagawin mo, syempre, i-rev mo muna. Medyo tataas yung minor kahit na hanggang 1,000 lang tapos i-spray mo nitong carburetor cleaner mo kung saan meron siyang dumi. Ganun lang mga boss, ulit-ulit lang yon dito sa primary at secondary ka mag-i-spray na butas ng carburetor mo. Doon ka mag-i-spray, syempre naman. Kaya lang may napansin ako mga boss, dapat kasi pag nag-rev ako ng malakas, yung secondary nitong plate dapat medyo bubukas ng kaunti yon kasi mataas na yung minor kumbaga eh, mag-open na yung secondary plate niya eh. Kaya lang ito mga boss, pag bukas niya, mabagal bumalik yung yung minor niya. Parang yung secondary plate nag-i-stack up pa. Alam ko mga boss, pag dahan-dahan, yung primary plate, ayun ang bumubukas lang eh. Pero pag lumakas na yung pag-minor mo mga boss, umu-open na rin yung secondary plate niya. Ayun ang ibig kong sabihin. Sa mga gumagawa ng carburetor, syempre, correct me if I'm wrong. Kumbaga, kung mali ako, kayo yung tama. Wala namang problema doon. Ang mahalaga sa akin, magawa ko itong carburetor ni customer ng maayos. Muli mga boss, dahil nga sa mahaba itong video, pasensya muna kayo. Pakiabangan sa party at shoutout muna tayo kay AJ Skipper ng Kuwait at kay Osnek TV. Kumusta mga boss? God bless. Muli hanggang dito na lang muna at kung okay lang sa inyo, pasubscribe itong channel ko. Salamat!